Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Wait lang, may sinusukat lang ako. Kasi nilower ko yung bike ko. Ayan. So tamang-tama. Tamang-tama ang pagkaka-lower ko sa aking motor. Ganito. Binabaan ko yung forks ni Octavia ng 5 millimeters. At yun ay sapat na sapat, tamang-tama. Yun ay malaki na ang effect nun. So okay, so pag-usapan natin ng lowering your bike. Meron kasing magsasabi sa inyo na wag i-lower ang motor, which is tama rin naman, may punto naman yon. Meron din naman magsasabi sa inyo na okay lang yan, i-lower nyo lang yan hanggat sagad nyong i-lower. Nakakita na ako dati sa Marilaki ng mga naka-lowered na mga underbone, talaga namang sagad-sagaran ang pagkaka-lower. Talagang wala na eh. Wala nang travel yung suspension kasi sobrang sagad ang pagkaka-lowered ng kanilang bike. Now, ano ba yung lowering ng motor? At bakit nga ba ginagawa yon? Pero ano ba yung mas tama? Kasi sa tingin ko may problema tayo, may issue tayo in terms of lowering your motorcycles. Now, dalawa yan, okay? Pwede nating i-lower yung mga forks. Yan. Luluwagan lang natin yung triple threes, yung lower triple thread, yung upper triple three, or yung yoke, kung tawagin ng iba. Luluwagan lang natin. Magsimula tayo dito, okay? Ito yung kanan, tapos saka yung kaliwa. Then sa shock naman sa likuran, okay, pwede tayong bumili ng lowering kit, or pwedeng bumili ng mas maikling shock para mas ma-lower natin yung likuran. Yun nga lang, napaka delikadong mag-lower ng motor kung hindi natin naiintindihan kung bakit ba tayo maglo-lower ng motor, para saan ba na maglo-lower tayo ng motor. Kadalasan kasi ang pagkakamali ng karamihan, naglo-lower sila ng motorcycle para lang maabot yung karsada, para lang maitukod yung paa. Which is, it's a valid reason din naman, o tama din naman yun, pwede naman yun. Kaya nga may mga lowering links eh. Yun nga lang, sumasablay dun sa kung ano yung safe way of lowering your bike. Lalong-lalo na dito sa forks. Okay. Yung sa shock, mas malaki yung room for lowering, mas malaki yung allowance para i-lower mo yung shock. Kasi bibili ka lang ng maikling shock, or meron kang lowering links, okay lang yun. Ito kasing fork, lalo na tong ganitong standard forks, yung right upside fork, hindi siya upside down fork, di ba? So ito yung standard fork. Mahirap to dahil, siguro hindi nyo nakikita, no? Dito, so, medyo mahirap to kasi wait lang, baguhin natin yung focus ng camera. Wait lang direct. Ayan. So, mahirap to kasi kapag nilower mo yung forks, syempre ito, tutusok pataas yan, di ba? Ayun, tulad nun, tumusok pataas. Ito, effectively, mababawasan na yung kanyang, yung allowance niya for yung kanyang fork travel. Meron kasi tong yung limit. Yun yung nandoon yung kanyang bottom out limit. Kasi pag ito, imagine nyo, pag lumubog na tong fork na to, etong dust seal na to, aangat to, di ba? Hanggang dun. Papaano kung nilower niyo yung fork ng sagad-sagad, yung bottom out portion niya, yung bottom out section niya, inilower niyo ng nandito na siya. So, ibig sabihin, yung may tendency, pwedeng mangyari na yung fork, kapag nag-bottom out, since yung bottom out ay nandito sa taas, dahil inilower ng sagad, babangga yung dust seal o yung fork housing, babangga dito sa triple three o dun sa yoke, lower yoke. Pag bumangga yun, magiging cause yun ng mechanical damage dun sa fork. Pwede siyang maging, at saka delikado yun kasi magbo-bottom out, magbabangga talaga yun eh. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon pwede mangyari yun, pero pag nalubak ka ng matindi-tindi, or medyo napawili ka ng isa, or napa heartbreaking ka into a corner, pwedeng
mag-bottom out yun. Kaya itong fork na to ng bike ko, meron lang siyang allowance na 10 millimeters. Okay? 10 millimeters. Hindi ko siya pwedeng i-lower dito sa taas ng more than 10 millimeters kasi ang mangyayari, babangga na tong dust seal dito sa bottom ng lower triple trail. So kaya ni-lower ko to ng 5 millimeters lang. Pag-usapan natin yun, okay? Okay. Alright. So, ang isa pa sa tingin ko nagiging issue ng lowering your motorcycle is ang nilo-lower lang madalas ng karamihan ay yung ano lang, isa lang. Either yung forks lang or yung likuran o yung shock. Mas maganda kung ilo-lower natin ng sabay. Okay? Mas maganda. Hindi ko sinasabing yun ang tama pero sabihin ko mas maganda para ma-maintain natin yung balance ng motor. Okay? So let's say ito yung motor natin, di ba? May balance siya. Yan oh. Okay? Yan yung balance ng motor, 50-50. Okay? Ayan, nasa gitna siya. Pero pwede naman nating baguhin yung bias na yan. Okay? Yung weight bias na tinatawag. Pwedeng gawin nating mas lamang yung likuran, mas lamang yung likuran sa weight bias. So ngayon, mas titingala yung motor. Yun, nakatingala, di ba? Nakatingala ngayon yung motor. Yan. So anong may dudulot na nakatingalang motor? Kadalasan sa mga cruisers tulad nitong nasa likod ko na Vulcan 650. So pwedeng mas maganda yun for comfort, mas maganda yun for convenience kasi mas abot mo yung karsada, mas maganda yan for straight line kasi mas may tendency na mag-stabilize yung front end ng motor kasi nga yung rake, again maraming usapan yan. Pero yan nakatingala, di ba? Ngayon, kung ikaw naman yung tipong nakatungo ang motor, let's say ang weight bias na is nakatungo. Wait lang. Yan, nakatungo. Diba? Ito yung forks. Yun yung shock. Ito yung likuran. Okay? Kung nakatungo naman yan, ang weight bias niya nasa front, mas maraming grip sa front. Ibig sabihin, mas favorable to, pabor to sa mga, let's say, sports bikes or race bikes or let's say mga aggressive naked bikes, yan, mga street fighters, kasi mas kailangan nila yung agility. Kapag nandyan yung weight bias sa unahan, mas maganda yung agility ng motor. Yun nga lang, syempre, walang tatalo dun sa talagang tipong 50-50 balance. Ayan. Ngayon ang problema ganito, papaano kung yung motor, nagsimula siya na ang kanyang weight distribution ay mas nasa unahan. Tapos, ni-lower nyo palalo yung unahan. Sobra-sobra. May limit yan. Ngayon, magiging twitchy yung handling ng motor. Magiging pabigla-bigla yan sa kurbada pag nag-initiate ka ng cornering. Kung halimbawa namang nakabias na sa front, yan, ang weight bias ng motor, pero ni-lower nyo ngayon yung likuran, pumantay ngayon, di ba? Magbabago yung handling characteristics niya. So, pwedeng umubra pa rin yan, pero babaguhin mo ngayon yung riding style mo. Magtatanong ka, bakit ganoon? Bakit parang ang bagal na sa cornering ng motor ko? Kasi ibinaba mo yung likuran. Nag-iba ngayon yung balanse, yung weight bias. So it's the same thing, let's say nakatingala yung motor mo, tapos binaba mo yung unahan, ngayon naramdaman mo parang masyadong malikot pag nag-initiate ka ng turn. Yun kasi dahil nadagdagan yung agility, so nawala yung comfort sa straight line or yung stability sa straight line, mararamdaman mo yung pagbabago. So mas maganda kung saan nagsimula yung motor mo, halimbawa ganyan, 50-50, pag ni-lower mo yung fork, i-lower mo rin yung shock para 50-50 pa rin. Kung ang iyong motor ay sports bike at nakatungo ang kanyang weight bias, i-lower mo ng sabay. Ayan. Huwag yung isa lang, as maiiwan yung isa. Okay. Pero, okay, hindi ko naman sinasabing yun ang talagang tama lang. Pwede rin naman na let's say, pwede rin naman na kung nag-start ang motor mo ng 50-50, gusto mo siyang gawing mas agile, pwede mong i-lower yung front. Ayan. Mas magiging agile na yung motor. Mas lalakas yung agility niya sa cornering. Let's just say 50-50 uli yung motor mo. Sabihin mo, gusto ko pa ng comfort and convenience sa straight line, yung stability sa straight line, i-lower mo yung likuran. Kung gusto mong mas maabot yung karsada, i-lower mo yung likuran.
Kung ito yung makakapagpasaya sa'yo, why not, 'di ba? Ayan. Pero siyempre, kailangan nating alagaan na katulad nga sa front, hindi pwedeng itungo natin ng tungo-tungo lang 'yan kasi may limit 'yan. Lalo na kapag yung standard forks. Kapag upside down forks, yon medyo mas marami kang wiggle room, ika nga, ma-lower ng lowered pa talaga. Yun nga lang, tatansyahin mo rin kasi baka mamaya yung agility niyan, pag sinobrahan mo pa, magiging twitchy ang handling ng motor. Okay? Ngayon, kung sa likuran naman, ni-lower mo para maabot mo yung karsada, hindi ka pa nasayahan, gusto mo i-lower pa uli kasi para mas convenient sa traffic, ni-lower mo pa uli, ayan, wala na. Na-sacrifice na yung front end grip. Masyado na nakatingala yung motor. Kahit ano pang adjust ng riding skill mo, wala na. Ano na, talagang sira na yung balanse ng motor. So, I want you to be careful with when lowering your bike. Wag nating isipin na kaya lang tayo maglo-lower ng motor para lang sa convenience na maabot yung karsada. Actually, bonus na lang yun eh. Bonus na lang yun. Kung gusto nyo talagang i-lower yung motor nyo para maabot mo yung karsada, tirahin nyo yung upuan. Sa upuan kayo mag-modify. Palitan nyo ng low seat profile or tabasin nyo yung upuan, mas maganda yon. Kung wala na talagang option, I suggest kung gusto niyo lang talagang i-lower ang inyong motor para lang maabot niyo yung karasada, I suggest na kung ano man yung balanse ng motor mo ngayon, mapatingala man yan o nakatungo man yan or 50-50 man yan, maintain that. Kung ilo-lower mo yung likuran, i-lower mo rin yung harapan para pareho pa rin yung kanyang handling characteristics. And then again, yung sabi ko kanina, 'di ba, pwede namang i-lower ang isa lang or yung likod lang o yung harap lang, depende sa kung anong gusto mo. Basta work within the limits of the design of the motorcycle. Wag nating basta-basta kasi nakikita ko may mga naglo-lower ng forks, mga 1.5 inches, 2 inches. Ang laki na nun. 50 millimeters na yun. So yung bottom out nun, wala na. Delikado na yung mga ganun. May naglo-lower ng shock na talaga namang sagad na sagad na sagad na sagad na kaya tumutukod yung ground clearance, nag-overshoot na sa corner kasi nakatingala yung motor. So, just be careful when you lower your motorcycle. I-lower nyo yung mga motor nyo para sa tamang dahilan, hindi lang para maabot yung karsada. Okay? So, with my bike, nilower ko siya ng 5 millimeters kasi yun ang recommended sa akin ni Dave Moss. Pinag-usapan namin to matagal na. At sabi niya sa akin, testingin mo na i-lower mo yung bike mo ng 3 millimeters. 3 millimeters nung una. Sabi ko, sige, nung tinest ko yung 3 millimeters, hindi ko naramdaman masyado yung effect. May naramdaman ako pero hindi ko na-optimize yung gusto ko. Sabi niya, sige, i-lower mo ng 5 millimeters. So, plus 2. Ito na nga yung plus 2. So, testingin ko to for the next 500 kilometers. Aaralin ko uli yung handling nito kung may magbabago. Ang ine-expect ko dito sa motor ko, since naka-lower ng 5 millimeters yung forks, madadagdagan ng konti yung turn-in agility at saka magkakaroon ng mas maliksi sa mid-corner kasi nararamdaman ko may tendency siyang mag-run wide o mag-overshoot kapag nasa mid-corner na ako eh. Hindi sa corner entry, sa mid-corner. Nandoon ka na, naka-stable na yung throttle control ko, okay na yung lean angle ko, biglang naramdam ko nagra-run wide bago ako, before I crack the throttle open. So sabi ni Dave, try mong i-lower ng 5 millimeters. Ang 3 millimeters o ang 2 millimeters na pagbaba ng fork, napakalaki po ng epekto. Huwag niyong mamaliitin yung 1 millimeter or 2 millimeters, napakalaki ng epekto nun para sa overall behavior ng big bike sa corners. Ayan, so sana may napulot kayong kapaki-pakinabang in terms of lowering your bike. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. Maraming salamat. Nga pala, isisingit ko lang, i-demonetize ko na ang lahat ng video dito sa YouTube. Hindi na ako nagmo-monetize ng kahit ano kasi I have a bad experience with the monetization program. Wala akong natanggap. Ni singkong duling, wala.
kumita ang YouTube sa akin pero wala man lang naibigay sa akin ni piso. Wala. So, hindi na lang ako magmo-monetize para hindi na kayo makakakita ng ads. But let me know. Let me know if you want to see something else in the program sa mga videos natin. I'm open for your suggestions. Maraming salamat sa mga supporters ng Man Cannot Ride. Okay? Dun sa 10 viewers ng video na to, thank you so much. Pagpalain kayo. I will see you on the next one.